Matalas naman ang pagtugon ng world leaders sa joint US-Israel military strike sa Iran. Isang operasyon na mabilis na nagpalala sa tensyon sa Middle East. Hati naman ang opinyon ng international community sa palitan ng bomba ng Estados Unidos at ng Iran. Kanya-kanyang pahayag ang mga gobyerno sa mundo kasabay ng mga protesta sa malalaking kabisera. Net 25 Washington DC correspondent Rosel Feria para sa report. Sa harap ng military strikes ng US at Israel laban sa Iran, iba't ibang reaksyon ang lumabas ukol sa insidente. Panawagan ng world leaders na magpigil, mag-usap at respetuhin ang batas internasyonal, kasabay nito ay pagpoprotesta sa iba't ibang panig ng mundo bilang pagkondina, gayon din ng pagsuporta sa nasabing mga pag-atake. Dito sa Washington, dinipensahan ni Pangulong Donald Trump ang joint military action kasama ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-atake ay kailangan para kontrahin ang anilay tahasan at lumalawak na banta mula sa Iran. Ayon sa mga opisyal ng US, target ng operasyon ang estratehikong military sites na layong limitahan ang kakayahang pangrehiyon ng Tehran. Kaugnay nito, mabilis ang reaksyon mula sa mga kabisera sa mundo at matalas na nahahati. Nanawagan si French President Emmanuel Macron ng agarang pagpipigil kasabay ng banta na anumang eskalasyon ay panganib sa gitnang silangan. Que mènent depuis hier matin les États-Unis et Israël contre l'Iran ont conduit à une escalade régionale sans précédent et les attaques de missiles, de drones lancés en réponse par l'Iran d'une manière totalement disproportionnée et indiscriminée ont touché des emprises militaires, de nombreuses cibles civiles chez nos partenaires et alliés de la région. Dans ce contexte-là, notre priorité, je l'évoquais hier, c'est la sécurité de nos ressortissants, évidemment de nos emprises militaires, diplomatiques, des ressortissants qui vivent ou font séjour dans ces pays partenaires. Hinimok naman ni German Chancellor Olaf Scholz ang lahat ng partido na iwasan ang anumang mga hakbang na lalong magpapainit sa tensyon. Samantala, binigyang diin ni British Prime Minister Rishi Sunak na kailangan ang panibagong diplomatic engagement. Sa Rome, nagpahayag ng pag-aalala si Italian Prime Minister Giorgia Meloni tungkol sa pagkalat ng labanan sa rehiyon. Nanawagan naman si Spanish Prime Minister Pedro Sánchez ng agarang de-escalation. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sa Moscow, kinundina ni Russian President Vladimir Putin ang nasabing mga pag-atake at nagbabala на магмимича ito ng mas малawak на кагулюхан. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз. Tinuligsa ni Chinese President Xi Jinping ang operasyon at nanawagan ng agarang pagtigil ng labanan. 武力不是解决国际争端的正确方式，只会加剧仇恨和矛盾。中东局势升级外溢，不符合任何一方的利益。通过对话谈判解决矛盾分歧是唯一的出路。 Babala ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan, maaaring mauwi ito sa mas malaking digmaan. Ipinunto ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na kailangang maingatan ang seguridad ng Gulf at katatagan ng enerhiya nito. Samantala, nanawagan si Indian Prime Minister Narendra Modi ng dialogo at katatagan para maiwasan ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng mundo, partikular na sa energy markets. Kalma naman ang ipinananawagan ni Canadian Prime Minister kasabay ng pagdiin na ingatan ang buhay ng mga sibilyan. Canada supports the United States acting to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and to prevent its regime from further threatening international peace and security. And the Canadian government urges the protection of all civilians in this conflict.
for. Sa harap nito, nangako ng paghihiganti si Iranian President Ibrahim Raisi Laban anya sa agresyon ng Washington at Tel Aviv. ترامپ چه نتانیاهو چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن و یه عده مردم بیگناه رو با این جریان همراه کردن و ریختن تو خیابونا و تهییج میکردن که باید این مملکت رو همان گونه فرمودن تیکه تیکه کنن. Samantala, mainit at hati ang reaksyon ng publiko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito sa US, nagtipon ang mga protesters sa labas ng White House at sa malalaking metropolitan areas. Gayunman, ilan sa kanila ay bilang suporta sa mga pag-atake. Anila hindi may iwasan ang paggamit ng puwersa para labanan ang Iran. Pero ang iba naman ay bilang pagkundina sa anila'y pakikisawsaw ng US sa gulo. Pangamba naman ng marami na maaaring masubo ang puwersa ng Amerika sa isa na namang matagal na digmaan. Sa Europe at sa mga bahagi ng Middle East, nanawagan ang anti-war protesters para sa pagtigil ng aksyong militar. Pero kasabay nito, nagrally din ang mga miyembro ng Iranian diaspora bilang pagsuporta sa mas mabigat pang aksyon laban sa pamunuan ng Teheran. El pueblo iraní tiene mucha esperanza de que este ataque les dé la oportunidad para que pueda acabar con la revolución y finalmente la oposición que en este sentido es Reza Pahlavi pueda tener el control del país y podamos tener elecciones libres en algún futuro. Sa Iran, ayon sa report ng state media, nagprotesta ang malalaking grupo para sa kaisahan kasabay ng panawagan ng paghihiganti. نه مذاکره دیگه به نظر من نوعی هیچ معنایی نداره. ما بارها رفتیم سر میز مذاکره ولی سرانجامش چی شد؟ محصلش چی شد که خیانت، این دورویی، دروغ، کذب، همش دروغه. At dahil nauwi na sa military attacks ang girian at tensyon ng US at Israel kontra Iran, na sinagot naman ng Teheran ng pangakong paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang leader. Hindi maikakaila ang tumitinding pagkabahala ng mga tao, hindi lamang sa gitnang silangan, kundi pati dito sa kanluran. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.